Mga balita naman sa labas ng bansa, matapos natamaan ng Israeli bomb ang paaralan sa Gaza na pinamamahalaan ng United Nations, naghayag ng galit ang liderato ng UN. At mga ekspertong nagsisiyasat naman sa bumagsak na Malaysian airline MH17 na katutok ngayon sa paghanap sa may bahagi ng eroplano na may marka ng tumamang missile. Ito ang mga globalita ni Edwin Eusebio. Hindi matukoy ng UN official kung tunay na sa Israel nga galing ang bomba, pero ito lamang umano ang may precise coordinates ng kinaroroonan ng gusali. Aminado ang Israel's army na lumalaban ito sa Hamas militants malapit sa paaralan, pero hindi ito nagbigay ng komento kung sa kanila ang bomba na bumagsak sa gusali ng eskwelahan. Sinabi ni UN spokesman Chris Gunness na lubusan na nagdurusa ang mga sibilyan sa Gaza sa hindi maisaayos na kaguluhan. Kalpa ng ilang buwan para mapagsama-samang muli ng mga investigador ang mga pira-pirasong bahagi ng Malaysia Airline Flight 17. Tinatayang nagkalat ito sa may 21 kilometrong radius sa eastern Ukraine. Kailangang mapag-isa ng mga investigador ang naturang mga piraso ng pinasabog na MH17 bago matukoy kung anong uri ng missile ang nagpabagsak sa eroplano. Samantala, malapit na ring bantayan ng multinational force na binuo ng United Nations ang lugar na kinabagsakan ng MH17 sa eastern Ukraine. Nababahala ang mga eksperto na may ilang piraso ng eroplano ang maalis o mabago ang pwesto dahil makakompromiso mano ang magiging resulta ng pagsisiyasat. Si Jim Walde, veterano ng National Transportation Safety Board, ang isa sa mamumuno sa pagtukoy kung anong eksplosibo ang dahilan ng pagbagsak sa Malaysian flight MH17. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.